Hi guys! Kamusta po kayong lahat? So ngayon ay gagawa po tayo ulit ng general love reading. Paalala lang po, hindi po lahat po ay makaka-resonate. So take what resonate and leave what doesn't. At kung bago pa lang po kayo sa channel ko, don't forget to hit like and subscribe para po updated kayo sa mga videos na i-upload ko. At kung gusto niyo din magpa-private reading, message lang po ako sa Facebook or Instagram. Nasa description box below, Lastella Micaela Tarot. Okay? Tsaka ipipin ka na din po sa comment kasi minsan may mga nagtatanong, hindi ko masyadong nababasa yung mga comments ninyo kasi pagka sobrang busy. So, ayun. So, tingnan natin. Kaya yung energy kayo makuha natin. General love reading. Isa pa daw. Sabi ni Spirit. Tatlo pa. Okay, ano ba yan? Nakikita ko dito may mga involved sa broken family. And siguro, ano nyo lang energy kung lalaki ka man o babae. May nakikita ko dito na parang gusto pa i-workout to. Pero parang nagdadalawang isip na kasi sobrang toxic na. And nakikita ko na parang gusto pa siya i-workout. Mabait naman ikaw or yung partner mo. Ayan, mayroon kasi involved na siguro family ng person mo or family mo. Tsaka may involved na pera. Ayan. So, parang ang hirap na din kasi workout. Ganyan na nasa sense ko. Parang naman nakaraan, ba't puro, pamilyado yung nasasagap ko. Or broken family, ganyan. Pero more on babae, nakikita kong energy na gusto pa i-workout to. Or baka nagpapakabisi ka na lang sa work para di mo maisip yung pagiging broken family mo, ganyan. Tingnan pa natin. O baka yung person mo broken family. O rebirth. So may nakikita ako dito pagbabago sa connection nyo or sa iyo. Nakikita ko na dati parang sobrang down ka, ganyan, pero gusto mo ulit magsimula. Ayan, sabi ko nga, baka gusto mo i-workout. Pero siguro unahin mo muna i-heal yung sarili mo. Nakikita ko na parang itatry mo munang mag-heal or baguhin yung sarili mo kasi siguro ikaw yung naging toxic dito sa relationship. Ayun. I mean, syempre sa relationship, 2 tao naman yan. Pero siguro ikaw yung dahilan, ganun. Ayan, so nagki-create ka na ng boundaries. Tsaka nagmamatigas ka talaga. Alam mo yun. Pero nagdadasal ka naman. Mabait ka naman eh. At gagawin mo lahat para sa pamilya mo. Ayan o, para isa kakabuti ng family mo. Kung pamilyado man kayo or broken family, gagawin mo to para siguro kung may anak kayo, ganyan. May nasa-sense din ako ng LGBTQ. Ayan. So, nag-ano ka muna. Parang gusto mo na mag-isa. Parang gusto mo na simpleng buhay, ganyan. So, baka may lakad ka. Pupunta ka sa nature or dagat para mag-reconnect gan. Ayun o, see? Baka may lakad ka. Baka may pupuntahan ka, ganyan. So, tingnan natin energy ng person mo. Oops. Energy ng person. Ano ba yan? Oh, bipad energy ng person mo. Oh, itong person mo, tahimik lang to pero nagiging ano lang siya. Tawag dito, parang pinapakiramdaman niya yung sitwasyon at kung ano yung possible na mangyari. Parang nagiging pasensyosa, parang nag-iisip-isip siya, nagiging patient siya dito. Tingnan pa natin. Kasi parang ayaw niya ng disharmony. Gusto niya like, iisipin niya kung saan kayo mag-a-agree, ganun. Ayan.
So, yung person mo, nagmamatigas. Like, nag-create siya ng boundaries. Parang, okay, talagang gagawin ko to, ganyan. Sinabi ko naman kanina may nagmamatigas. Ayan. Pero nahihirapan ka na dito sa pagiging matigas mo. Ikaw rin nagdadala. Kasi alam nyo guys, yung pagiging ma-pride, tsaka pagmamatigas, wala yung patutunguhan. I mean, oo, kailangan may respeto tayo sa sarili natin. Pero, hindi naman natin ikamamatay or ikatatalo kung ilo-lower natin yung, yung tawag dito, pride. Like, maging humble tayo kung alam naman natin na may mali tayo. Kasi tignan mo, sa pagiging matigas ng person mo, siya rin naman na nahihirapan. Or, i-reverse nyo na lang yung energy kung kanino man ito nakaka-resonate. Kasi parang anday mo na dinadala, ang bigat na ng problema mo, pero nagmamatigas ka pa rin. Alam mo, yun lang yung mabibigay kong dito. Tignan ba natin energy ng person. Isa lang po. Ayan. So, ngayon, ikaw, nagpo-focus ka ngayon sa finances mo. Parang may goal ka kasi dito eh. Nakikita ko, kung nagtatrabaho ka man, doon ka nagpo-focus. Kasi, parang siguro gusto mo ng promotion, ganyan. Pero, nakikita ko naman na, or kung wala kang trabaho, naghahanap ka ng trabaho, may gusto ka talagang trabaho na yung person mo gawin, ganon. Yan natin. Ayan. Nakikita ko dito na hoping ka pa dito sa ba't ikaw? Yung person mo sa connection nyo. Nagdadasal-dasal to eh. Ayan. So, may tinitira pa tong yung person mo parang may tinatago siya na hindi niya masabi-sabi. Pero, deep inside, hoping pa siya. Yun yung nasa sense ko. See? Gusto niya ng new beginning. Ayan o, new beginning sa inyo. At nakikita ko parang magme-message to sa'yo. Parang susuyuin ka, ganun. Nagpapakaano lang to. Pabebe, ganun. See, nakikita ko, kapag naayos nyo to, kailangan nyo lang magbigayan, mag-compromise, masinsinan, at siguro naging problema nyo din dito sa connection nyo is money. So, nakikita ko dito, kailangan, kasi ang hirap talaga pag pera pinag-aawayan. Money is root of all evil talaga. So, nakikita ko dito na pag naayos nyo to, magbibigayan kayo sa pera. Alam mo yun, kasi yun yung parang naging root. Ano ba natin? Energy ng person. See, itong person mo nahihirapan na din. At sa nasa-sense ko na parang gusto na lang niyang magpahinga muna kasi deep inside nasasaktan to eh. Wala siyang sinasabihan. Sinasarili lang niya. Parang pinapakita niya na okay lang siya kahit hindi naman. Gusto naman niya mag-relax. See? Ayan. So, may nakikita akong celebration. So, baka makikita kayo ng person mo or baka magkabati din kayo. Ayan. So, baka i-workout nyo pa to kasi marami na daw kayo na-invest dito. Time, effort, pagmamahal, and lahat. Gusto nyo pa ito i-workout. And nakikita ko iniisip-isip ka ng person mo. Nag-iisipan lang kayo, may abundance sa paparating. Baka mabuntis ka pa ulit kung magkita kayo or yung person mo. Ayan, so may nakikita akong celebration. So baka may celebrate yung person mo or ikaw, baka busy ka, ganyan. Tinan natin. Baka magsama kayo sa bahay in the future, in the near future. Natin, energy mo naman. Energy mo. Uy. Ayan. Sana nakikita ko dito, nahihirapan ka din dito. You feel stuck sa connection nyo. Nahihirapan ka, you feel restricted. Hindi ka makawala. Ganun yun sa sense ko. Yan pa natin. Ayan. See, parehas kayo ng energy na person mo. Nakikita ko na kapag naayos nyo to, or nafe-feel mo na gusto nyo, alam mo yun, nagbibigay na lang kayo. Gusto nyo mag-compromise sa isa't isa. Para, alam mo yun, hindi kayo mahirapan, ganyan. Kasi walang magagawa ang pride at ego. Ayan. So, nakikita ko, parang may offer ka sa person mo. Pero page of cups pa lang to. Parang pag-iisipan mo muna. Hindi siya ganun
kalaking offer. Pero itatry mo eh. Pero nagko-contemplate ka pa. Siguro mas iisipan mo to na mabuti na kung paano niya tatanggapin. Ganon. Nakikita ko na parang umiiyak ka din mag-isa. Tinatago mo lang, ganyan. Energy. Ayan. So, judgment. Nakikita ko dito na may tawag dito, may kailangan kasing isipin or gawin para may titimbangin ka, ganyan. So, nakikita ko na marami kang iniisip, pero nakikita ko in a good way naman na gusto mong maayos to. Ayan o, judgment. So, nakikita ko na maayos nyo pa to. Success. Ayan, the chariot. So, ano lang to, siguro biglaan lang din mangyayari. Guys, advice ko lang kung sa connection nyo, kung yung isa mainit yung ulo, huwag nyo sasabayan. Kasi, pag nagpadala tayo sa bugso ng damdamin, yung mga desisyon natin, isipin natin kung ano makaka-apekto. Naiintindihan ko, galit kayo, ganyan. Pero, alam mo yun, it's better to breathe in like for 5 minutes. Isipin mo, pag gumawa ka ba ng desisyon, ano bang maitudulot nito? Kasi nakikita ko may success na paparating sa inyo eh. Ang dami nyong pinagdaanan pero parang maayos nyo din kasi ito eh. Parang biglaan lang din. Ayan. So ikaw, doon nagiging protective ka na sa nararamdaman mo, sa sarili mo. Kasi marami naman din tukso na lumalapit sa'yo. Pero ayun nga, hindi mo lang din pinapansin. Kasi yung person mo talaga yung gusto mo sa nasa-sense ko. Madaming tukso eh. Ayan. Ayan. So, nakikita ko dito, it's either ikaw, alam mo sa sarili mo na binetray mo tong person mo. Like, marami kang ginawa para lokohin siya, ganun. Ayan nga, baka yung mga tuksong lumalapit sa'yo. Ayan, 6 of Swords. So, nakikita ko naman na hinihil mo to. Nag-heal ka. At nakikita ko may movement ako nakikita. So, baka mag-relocate kayo. Mapag-usapan nyo na, tawag dito, magsama ulit. Susubukan. Kasi, nakikita ko naman kapag nakapag-usap kayo, ay may aayos nyo to. Yan, dapat natin. See, ayan. Oh my God. 4 of Wands, 4 of Wands. So, may nakikita akong celebration. So, baka, ano nyo pa to? Maayos nyo pa at magsama, ayun, baka nga magsama kayo ulit kasi may celebration na nakikita. Pero baka mangyari ito in a few weeks or months, ganyan, kung kaya naman energy to. At nakikita ko na you will follow your intuition. Ayan. Ayun, may abundance, prosperity na paparating. Wow. Ayan. So, tingnan pa natin. Ano pang ipapakita ng universe? Pa natin ang universe. Pa natin. Ayan, so may nakikita akong happiness na paparating. At ayan, so baka nga, yun nga sabi ko, baka mag-travel kayo. Punta kayo sa nature. Ayan. Magiging masaya ka lang. Oh my God, so ingat ka lang, baka may maka one night stand ka or itong person mo, magkita kayo, mag-hook up kayo ulit. Ano ba ito? Ano natin? Ayan no, see? So, may nakikita akong travel. Baka may ma-meet ka dyan sa pag-travel mo. So, ingat ka lang. Or baka itong person mo, pag nag-travel kayo, alam mo na, ayan. So, ayan. So, in the future, isa-secure nyo na yung finances nyo. Baka ngayon nga, mag-usap kayo about pera. Ayan, healing. So, nakikita ko naman, hinihil nyo parehas yung sarili nyo. Ayan, dahil meron ngang cheating na nangyari, tsaka nasira na yung tiwala. Soulmates pa rin kayo, oh. Ayan, dating, meeting someone new. O baka nga may ma-meet ka pa kung hindi man kayo magkabalikan. Or baka itong person mo or ikaw, parang magiging bagong tao ulit. Okay? So, tingnan pa natin.
Ayan, so siguro isa sa inyo na nag-i-imagine na at parang alam mo nagde-daydream kayo sa connection nyo. Tingnan pa natin, clarify natin. Ayan, libation. So, nakikita ko na meron dito pupunta sa simbahan, nagme-meditate, nagdadasal, at siguro ano kayo, alam mo yung parang nagpe-petition or thanksgiving para matupad yung pangarap nyo, ganyan. Ayan. Yung wini-wish nyo, pangarap. Yan pa natin. Isa lang po. Isa lang. Ito na lang. Ayan. So, ngayon, nagre-relax ka lang. Parang gusto mo muna ng peace. Ayan nga, baka nga umalis ka at mag-travel. Nakikita ko dito na may mga pinag-aaralan ka dito. Baka nagbabasa ka ng libro or mga messages nyo. Ayan. So, or sa nakikita ko, yung pagsisimba, yun yung nagiging ano mo. Doon ka nakako ng peace of mind. Doon gumagaan yung loob mo. Ayan. So, nakikita ko na magsusuportahan kayo ng person mo. Ayan, kung pamilyado kayo. Ayan, may care pa naman kayo isa sa isa. Naiisip nyo pa yung memories nyo together. May mga pagpaplanuhan kayo dito. Pero iisipin nyo na ng mabuti yung pagpaplano nyo. Like, kung paano i-work out to. Ayan. Kasi, ayun, may mga nawala din talaga sa connection nyo. So, ayun. So, tingnan natin. Advice. Advice ni Universe. Oops lang. Your potential is endless. So, nakikita ko dito, ayan. So, sinasabi dito na huwag kang panghinaan ng loob. Kung, yun nga, baka nga gusto mo tong i-work out, kasi baka mababa na yung self-confidence mo, huwag ka daw mag-alala kasi marami ka pang ibubuga. Ganon yung sa sense ko. At may mga tutulong sa'yo na ilabas yung best mo. Ayan, so matuto ka daw magpatawad. At patawarin mo din yung sarili mo kasi parang nalulungkot ka na dito. Ayan, be your own first priority. Prioritize mo yung sarili mo. Lagi naman yan sa buhay natin dapat lagi natin pa-prioritize yung sarili natin. Hindi yung ibang tao kasi tayo may hirapan. Pero dapat mag-isip din tayo ng maayos, ng mabuti, ganyan. So ngayon, sa career naman tayo. So guys, kung gusto niyo magpa-private reading, message nyo lang ako sa Facebook, nasa description box below. At kung hindi pa kayo nakapag-like, please don't forget to like and subscribe, okay? General love reading. Ay, ano yun? Career reading na tayo, career reading. Career reading. Oh, okay. Nakikita ko dito, nagdadalawang isip ka kasi parang may unexpected travel or maning paparating. Nagdadalawang isip ka dito at parang kasi hindi okay yung communication. Parang kulang ng support, ganyan. Doon nai-stress ka na. Alam mo yun, no? At di ka na din makatulog. Ano ba to? Ba't naman ganito? Ayan. So, may travel ako nakikita sa career mo. Parang nadadalawang isip ka. At ingat ka lang kasi baka na-involve ka sa chismis dyan sa trabaho. Tingnan natin. At ng mga kaibigan mo. Ganyan. May nakikita ko ng mga onting delays. Ganyan. Tingnan natin. Career. Okay, knowledge. So, nakikita ko dito, ayan nga, baka nga may pinag-aaralan ka, kaya ka nagdadalawang isip dyan sa trabaho, sa travel. Ayan. Or, may mga binabasa ka na emails, ganyan. Ayan. So, nagme-meditate ka lang ngayon. Nagre-reflect ka. Ayan, baka may malaman kang totoo at baka magulat ka.
Ayan, so baka nga pinagchichismisan ka tapos malaman mo na akala mo kaibigan mo, hindi pala. Ayun nasa sense ko. Parang na-stress ka na din dito sa work eh. Gusto mo ng iwan. Or baka naman yung dati mo tong trabaho. Baka nagdadalawang isip ka pa din kasi iniisip-isip mo pa din yung dati mong trabaho. Pero nag-end na. Pero nakita ko na maayos naman yung magiging kaperahan mo. Okay, career. Isa lang. Ayan, Knights of Swords. See, may hinahabol ka ditong goal. Nakikita ko na magiging matalino ka na. Yun natin. Baka hinahabol-habol mo pa yung gusto mo pa yung dati mong kumpanya. Kasi may dumadating sa... Ayan. So, nakikita ko dito na toxic na daw dito, dyan sa trabaho mo or sa dati mong work. Yung parang iniisip mo. Ganun. Ayan. Isa lang po. Ayan, so nakikita ko dito na nilalakasan mo lang yung loob mo or kumuha ka ng support system. Ayan o, may kailangan ka ng alisan kasi puno na daw dyan ng pagsisinungaling at marami nang tinatago. Marami ka naman daw options. And nakikita ko na kailangan next time, mag-create ka ng boundaries sa sarili mo. Okay? Ayan, so may nakikita naman akong travel sa'yo. Na-stress ka na ba? Ayan, so tinan pa natin. Mga nag-resign ba dito? Oops, lang po. Ayan, so nakikita ko dito. Ayan nga, baka wala ka ng tiwala, nahirapan ka na magtiwala, or gusto mo ng taong mapagkakatiwala mo dyan sa trabaho mo, or nahihirapan ka na sino yung pagkakatiwalaan mo. Kasi parang gusto mo lang naman ng honesty, tsaka ng, alam mo yun, yung taong mapagkakatiwalaan mo. Ayan, so nakikita ko, huwag ka daw mag-alala kasi kung ano man ito pinagdadaanan mo, may aanihin ka naman dito. Kumbaga may kapalit, may lessons na para sa'yo din naman to. Kung ano man yung mga pinaghihirapan mo ngayon, paparating at paparating naman sa yan. Ayan, so baka nagtrabaho ka sa real estate. Pero feeling ko kasi nakikita ko may lilipatan ka na eh. At mas maganda dito yung magiging buhay mo. Parang mas malaki yung sweldo at saka good investment to sa career mo at sa future mo. Ayan no, humihingi ka pa ng advice sa iba or tuturuan ka pa dyan, ganyan. So, kailangan mo lang maging initiative. Ayan, so baka dito mo pamamit yung mapapangasawa mo. Ayan. At baka magkaanak ka, mabuntis ka, ganyan. So, mag-ano ka lang, mag-ingat. At nakikita ko na siguro parang may mga manliligaw sa'yo pero parang pipigilan mo. Ganun. So, ayun yung nakikita ko Okay, so tingnan natin advice ni universe. Oops. Ayan, overcoming obstacles. So, nakikita ko dito na kung ano naman pinagdadaanan mo ngayon, ma-overcome mo yan. At kahit ano nang pinagdadaanan mo sa buhay, ma-overcome mo yan. Kasi nasa-sense ko na divinely guided ka. Support is all around you. So, wag ka daw mag-alala. Ayan, may travel talaga ako nakikita. And, supportado ka ng universe at ng mga taong nasa paligid mo. Ayan, so take your first step. So, ayan no, baka nga may let go ka na. At bago na tong paparating nakikita ko. Ayan, you are exactly where you need to be. Kung nasan ka man ngayon, ay dun ka nararapat, unknown territory. So, bago nga to, ayan o, unknown territory, bago nga. Okay, so tingnan natin. Isip ka question, tingnan natin ang sagot ni universe. Okay.
trust. Ayan, so maniwala ka lang daw at ibibigay sa'yo yan. So, meditation brings answer. So, magdasal ka lang and wag ka na mag-overthink. Ayan. No, yes. So, baka nag-50-50 ka pa. Nag-iisip-isip ka pa. Parang natatakot ka. Ganyan na sa sense ko na parang ano ba, oo ba o hindi. May nakita akong abundance na paparating sa'yo. Ayan, magre-recover ka dito. May recovery ako na nasa sense. So, ayun lang guys. Maraming salamat. At tomorrow ulit. Happy weekend. Bye-bye!